can stop your political opponent na antas-taas ang rating, nainggit ka, negative ka dito, pero kontrolado mo yung pera ng taong bayan, kontrolado mo yung Congress, kontrolado mo yung Senado majority, kontrolado mo yung Supreme Court, question mark, kontrolado mo yung Ombudsman, lahat AFP, PNP, NBI, lahat. Nakorap mo na lahat Kontrolado mo, negative ka, and yet, ikaw ang hindi na-impeach. Di ka impeach ang Congress bayad mo What kind of stupid system do we have? Paalala, yung Romanov, pinatay lahat yung pamilya. Yun yung ibig sabihin nung Baste, hindi threat na patayin kayo, tanginan yung gago. Walang niya yung ginagawa nila, binabago nila yung context. But just the same, okay? Kaya papapatay siya ni Inday, may kinuusap, walang kinuusap. I don't give a shit because 1 million, 2 million, 32 million Filipinos want Marcos dead. Pati yung si Lisa, pati yung si Tamba, 32 million, galit Ba't naman di kayo gustong patayin ng mga tao? Gago kayo Namamatay ang Pilipino sa baha. Namamatay sa taas ng presyo. Nagugutom. Ba't di kayo papatay ng Pilipino? Sabi sa inyo, pustahan tayo. Tali kayo sa luneta, sa flagpole. Tignan ko, kayong tatlo. O tali kayo dyan. Kasama yung iba yung congressman, mga senator. Sige, dyan kayo. Hubo kayo dyan. Puta, siguro, mauubos yung aspili ng Pilipinas O ba, piso-piso, isang aspili. Isang tusok na ganyan. Fundraising. Baka yung OFW, uwi pa para makatusok lang sa inyo You can stop your political opponent na antas-taas ang rating, nainggit ka, negative ka dito, pero kontrolado mo yung pera ng taong bayan, kontrolado mo yung Congress, kontrolado mo yung Senado majority, kontrolado mo yung Supreme Court, question mark, kontrolado mo yung Ombudsman, lahat AFP, PNP, NBI, lahat. Nakorap mo na lahat Kontrolado mo, negative ka, and yet, ikaw ang hindi na-impeach. Di ka impeach ang Congress bayad mo What kind of stupid system do we have? And if we are protecting the interest of the Filipino people, putang na, may mali doon sa sistema natin. And we better correct it. When there is a change, when there is evolution, we better evolve as a people. We evolve our systems. We remove impeachment in our constitution. Putang ina yan. Mag-performance evaluation na lang tayo. And kunyari, gusto nyo, taon-taon yan, pwede. Pagka ikaw, presidente ka, nag-negative ka na, wala na, tanggal ka na lang, automatic. Matic. So, kung ikaw, magaling ka, mataas yung rating mo, maglagay tayong benchmark, no? Maglagay ka, kahit mga 20% rating. 20% rating. Isipin ninyo yung logic of it, no? Kung ikaw, pinuno ka, binoto ka, senator ka, congress ka, mayor ka, i-apply natin all over, presidente, vice president. That goes for you, Madam Inday. Pagka, kunyari, ikaw ay isang opisyal na binoto ng taong bayan at even appointed ng presidente ng Pilipinas, appointed ka, na chief of staff, etc., etc., and you are rated by your subordinates, by your co-equals, by your colleagues, and by your superiors, and you fall short of the standard approved by the Filipino people, tanggal ka. Ganun kasimple. We don't have to spend billions upon billions and suffer the consequences. Kung ikaw kinarap ka, report ka ng tao mo, boom, kunana, tanggal ka. May performance evaluation At yung criteria na lang, ang pag-iisipan na lang natin. Kahit 10, 5, I don't give a shit. Basta, ang sa akin ang malaga, kung pag-uusapan natin lahat to, mga pinuno na nag-iisip, ayusin natin to. We don't have to spend billions of pesos, taxpayers' money. Puta na yan, 100 billion, tapos na yung ating Project 2M Mayaman na tayo Kaya ako sayang na sayang. 100 billion. Anong kanto ko hinihingi lang natin to 10 billion a year. Na, ang kalalagyan, bawat pamilyang Pilipino mayaman. And eventually, as it progresses and self-sustains, ang bawat Pilipino, 40 pataas, mayaman. I am qualifying that. Thank you kay Guillermo who made that comment na kada Pilipino na pamilya. And you make sense na kung kumikita na yung Project 2M na yan, ang pupuntirin natin, Filipino family. Walang pamilyang mahirap. I don't care about the size of the family. Basta pamilya ka, registered ka sa ating datos, ating mga data, na yan. No? Nandiyan sa DSWD, we have a way of finding out kung alam yung family. Basta 30 million families, kunyari, household. Lahat yan, boom, bigyan mo. Unang bagsak, 1M. 30 billion. Imagine 30 trillion. Kaya. O di wala nang mahirap na pamilya. May 1M na bawat isa. Pag-isipan nyo ngayon, saan nyo lalagay yung pera nyo. Tapos zero billing tayo.
O, yaman natin. Bigat, Project 2M, 10 billion na ng 10 billion. It will amount to ano. Tapos doon, pupunta na tayo doon sa bawat individual Filipino. Lahat ng 80 pataas, then 70 pataas, then 60, and then 50, hanggang sa umabot tayo sa 40. Pagdating mo ng 40, automatic. Kaya yung initial na matatanggap ng bawat household sa atin, laking bagay yung bigyan ka ng 1M yung sa buong bahay ninyo. Identify lang natin, what is the household? Where is the household? Saan? So, eventually, walang Pilipino na. Ngayon, kung ikaw, tarantado kayo, Pilipino kayo, na putagis kayo, na nagdodroga kayo, puta yan, wala kayo, forfeited yung inyo. Hanip kayo. Kung buong pamilya, nagdadragadi ka, wala, isla na kayo. Doon malakas dapat ang DILG. Hindi pwede yan si John Vic. Dapat dyan, identified lahat ng tarantado sa komunidad. Lahat ng mga gangster dyan, lahat ng mga rapist, lahat ng mga gumagawa ng sakit ng ulo, lahat ng siga-siga dyan, etc. Tanggalin natin, dalhin natin sa isla natin. Para tumino tayo. And then lahat ng identify, yung mga problema, pati itong mga magnanakaw na to, dalhin lahat sa isla, sama-sama kayo doon. Forfeited yung inyong benefits, forfeited sa pamilya nyo. Kaya magtino ang mga Pilipino eh. Tapos na yung bawat isa, natatanggapin mo, pagka ikaw nasasaktong edad ka, 40 anyos pataas, 120 million, sipin nyo yan. 120 million, $2 million, you enjoy your life as a Filipino. The rest of your life. And you deserve it. And you will have the pride ng bawat Pilipino. Pilipino ako eh. Then you will have the pride as a Filipino na mag-invest kayo sa ibang bansa, mag-business kayo, mag-consortium kayo ng mga kapwa Pilipino, you learn it, we provide the training, etc., etc., we will help you, etc., we assign somebody to guide you. Ganun ba? Of course, yung gago dyan na mga government employees, pagkagago talaga, bitay. May tayo. There is a chance na matino tayo. There is a chance na maging matino tayo. And gusto nila, timbugin si Inday Sara. Yun eh. Another Duterte becoming president, hindi na dapat payagan. Yun eh. Kaya beware. Paalala, yung Romanov, pinatay lahat yung pamilya. Yun yung ibig sabihin nung baste. Hindi threat na patayin kayo, tanginan yung gago. Ang doon is yung komunista makapag-take over and then tsugiin kayo. Mawala yung pagka-royalty, mawala yung pagka ninyo. Akala ninyo okay lang, tapos gano'n. Tatrating kayo isang gabi. Yun. Ngayon kay Inday Sara, yung niya, na may Oplan Romanov, ubusin, kabila naman. Ini-spin ngayon ng kasi, ng prosecution, na ang may threat, si Marcos. Inday Sara, ang nag-invento ng Romanov, uubusin ng Marcos. Papatayin. So, baliktad eh. Kaya, walang niya yung ginagawa nila. Binabago nila yung context. But just the same, okay. Kaya papapatay siya ni Inday, may kinuusap, walang kinuusap. I don't give a shit because 1 million, 2 million, 32 million Filipinos want Marcos dead. Pati yung si Lisa, pati yung si Tamba. 32 million, galit eh. Ba't naman di kayo gustong patayin ng mga tao? Gago kayo eh. Namamatay ang Pilipino sa baha. Namamatay sa taas ng presyo. Nagugutom. Ba't di kayo papatayin ng Pilipino? Sabi sa inyo, pustahan tayo. Tali kayo sa luneta, sa flagpole. Tignan ko, kayong tatlo. O tali kayo dyan. Kasama yung iba yung congressman, mga senator. Sige, dyan kayo. Hubo kayo dyan. Puputan. Siguro, mauubos yung aspili ng Pilipinas eh. O ba, piso-piso, isang aspili. Isang tusok na ganyan. Fundraising. Baka yung OFW, uwi pa para makatusok lang sa inyo eh. Sa galit ba ng taong bayan? Kaya nga we have to change the system. Seriously, we have to change the system because we're spending 100 billion. And that's stupid. Banatan na lang natin ng performance evaluation. Ganun lang, systems. Ayusin lang natin. Fit, focus, fairness, financial mechanism. I do not see the logic of spending billions of money just to eliminate a political opponent by way of impeachment. Kaya Duterte, the president, the former president, is an intelligent president. President with heart. He doesn't want to eliminate itong vice president niya, si Leni Robredo. Gusto na mga tao niya, impeach na eh. Pero hindi, huwag niyong patulan. Huwag niyong stop it. Banat ng Duterte. He's a good man. He's a good president. A real leader. So bad na pinagkalulun dun sa ICC na yan na ng gago na katandem ni Inday. At walang nagawa ang taong bayan. Bakit? Takot kayo eh. Takot lahat eh.
I gave, sabi ko nga sa inyo sa vlog eh, noon. I gave orders na ratratin yung aeroplano eh. Kasi may commander supposed to be doon eh. FJ pa noon, nandun daw sila. I said, I will take full responsibility there. Eh. Pero hindi naman nangyari. So, walang kaso. Ang sa akin kasi na, ang mali ko doon yung, I am protocol bound na inisip ko baka may plano si Digong eh. Kasi yung mga vlogger nung kasi sinasabi, master stroke ang ginawa ni Duterte. Master stroke eh. Pucha ka, ayun niya, dinala sa Hague eh. Sa akin eh, huwag papabayaan na umabot sa Hague. Pagka nandun na wala tayong magagawa. Kaya dapat either humilata ang taong bayan doon sa harapan ng eroplano o kaya ratratin mo yung eroplano. So hindi siya makatake off. By time. Pero ang punto, hindi namin alam kasi yung plano. Hindi namin alam yung plano. Ano ba talaga? Gusto niya magpahuli? O hinuli talaga siya? Iba yung kwento kasi na nagpapahuli siya. Ibig sabihin, may iniisip na resulta. Hindi ko alam na kung ano. Kaya nga, ngayon, nandun na. Sige, granting nandun. And then, di mo alam, hanggang sa last moment, we have to do something. Kaya, tawag ako na kung nandun pa yung tropa, nandun pa yung mga bata. O daw, chichikin. Tapos sabi ko, banatan niyo yung buntot na aeroplano o platin niyo yung gulong para hindi makatake off. I'll take full responsibility. Basta wag gumamit na magre-ricochet yung bala para hindi maano yung fuel tank ba. Yep. Ewan ko, wala naman nangyari, no? Wala naman nangyari. So, ang sa akin, decisive lang yung, from my level, even if I do not know what's really happening, ano ba talaga ang gusto ni Tatay Digong na mangyari? Inaasahan ba niya AFP bumaliktad? Yung kasi, ayokong makialam, ayaw namin makisausaw na hindi namin alam yung nangyayari. The same now, ayaw namin sumausaw na hindi namin alam yung plano. Kung meron man. Kaya para sa amin, yung pressure ba, I do not want to umabot na naman doon sa I have to decide na putang hirap nung kasi you're deciding na kung may nangyari kay Tatay Digong sabi, I will take full responsibility. Magalit sa akin yung pamilya. Ang tanong nga doon kung natuloy yun, napigil ba? Hindi makakalipad yung aeroplano Ang sabi ko specification ko yung buntot, yung rudder, para malayo doon sa fuel tank. Nasa pakpak, di ba? Para doon. O kaya, sniper, banatan yung gulong. 14 lang kaya nun, M14 kaya nun. Flat. Papalitan yun, etc. And then, magre-react na yung mga tao. The thing is, natigil. Natigil yung plano nila. Naka-take off So, tapos na yun. Overspilled milk na nga Nag-text sa akin si isang leader. Love you. Nag-text sa akin isang leader. Tapos sinabi sa akin, 11 o'clock ko nabasa. Nakalapag na 10 o'clock. So yun na, nandun na. So wala na magawa. Then, tumawag si akin si Bukay, Metran, tsaka yung sa NCR ko man. Sabi ko, standby, di natin alam kung ano yung bakit biglang lumapag dyan? Di natin alam. So we have to observe yung nangyari. While yung ibang members naman, nandoon na mismo sa crowd, na naghihintay, talaga sila kung anong gagawin. Susuporta ba kami, etc. Sabi ko, we cannot just come out na armado. Hindi natin alam yung nangyayari. And we are facing the same problem now. You cannot just come out na guguloy naman, and then di mo alam na may plano na baka kami pa yung manggulo. Ayaw namin na dahil sa at saka ayaw namin na mapapasama si Tatay Digong dahil sa actions namin. And then on last minute na, papadala ng intel ng kami na, ayan, ito yung aeroplano sasakyan. Yan pinapadala yung intel. Ayan na, kompleto na intel. Dito yung sasakay, etc. Ayan yung tail number. There was even, they were even questioning kung bibirayin yung bago isakay ba. Ang sabi ko, hindi natin alam pa kasi yung talaga, yung plano ba. So yun yung ko.
Anyway, nothing happened eh. So, Tatay Digong is safe. Nothing happened. He's there, ICC, watching us, probably enjoying the impeachment and watching kung nakapanood siya. Ayun.